I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. Ito ay upload ko lang ito mga kababayan kasi mayroon nagtatanong kung kumusta na po yung updates diyan po sa tatlong tao na na-aresto no sa loob ng van kasi mayroong silang mask tapos gas mask. Saka hindi lang yun guys nakalagay doon sa damit nila sila daw po ay press. Oh, nako. 'Di ba sabi ko bago mag November 30? 'Di ba sabi ko guys na yung dasal po natin kailangan sanib puwersa po tayo na itong rally na ito sana kapayapaan, no, na pagtutulungan pagkakaisa. Higit sa lahat yung proteksyon na safety sa ating mahal na Pangulo, gabayan po siya ni Lord, buong pamilya niya, siyempre ang bansang Pilipinas. Sabi ko yan kasi nga mayroon po tayong mga na naririnig, lalo na po yung mga sinasabi ni Peebles Chururut na talagang masasabi na totoo din yan ang kanyang mga sinasabi mga kababayan. No? Hindi natin din pwede i-ignore yung mga sinasabi ni tawag dito ni Peebles Chururut dahil sa mga sinasabi niya nakikita ko na totoo itong last September 2021 di ba? Hindi, yung last September 21, may rally dyan sa Luneta na peaceful, tapos nahaluan pala ng kaguluhan. Yan po yung mga pakawala siguro ni Impacta yun. Who knows, hindi natin alam. Kaya nagkaroon ng tension dyan sa Mindiola. Actually, isa po ang namatay bata pa, 15 years old. No. So, dahil dito mga bes, itong araw na ito, dahil rally dyan sa Luneta, iba't ibang klaseng mga nakalagay sa placard nila, may BBM resign, Sara resign, tapos accountability and transparency, yung 1 trillion na na yan, rally na yan. So dahil dito mga bes, I think mga kapulisan natin naalarma sa mga yung mga natatanggap nila maaring may kaguluhan, no? Alam nyo sa totoo lang, totoo po 'yon. Bakit kanyo? So, yung sa nagtatanong sa akin na kumusta po yung nangyayari or ano ang updates doon sa tatlong nahuli. So, ito po, pakita ko sa inyo ayan tingnan nyo yan kung gaano kadami ang pulis na deploy. Oh, grabe. Sa totoo lang, mga kababayan, sobrang dami. 16,000 ba naman nakapalibot sa Malacanang. Matindi talaga. Talagang napakahigpit yung rally kanina. Yung mga pulis talagang nagbabantay sila. No, actually nga nandiyan si Secretary DILG Remulla ay tiningnan niya. Tapos nung umakyat siya sa tawag dito sa fire truck yata yun, container baga. Tiningnan niya kung gaano kalaki ang volume yung mga nagrarally. Nako, galit na galit yung mga nagrarally, pinagbumura siya. Pero wala siyang pake, hindi niya pinapansin. Nirerespeto nila. Ito ka nga, nirerespeto niya ang mga nagrarally mga bes. Pero alam niyo no, sa totoo lang hindi naman dapat magrarally kasi ginagawa na naman ng Pangulo yung kanyang part, 'di ba? As a president, 'di ba sabi niya, siya po nag-umpisa, kailangan tatapusin niya. Ayan na nga, daming nakumpiskang mga ari-arian, mga 12 billion na pera. 'Di ba? Tapos yung iba nakulong na. Yung iba naman under investigation kasi nasa due process tayo. But anyway, kung nakikita niyo dito, sobrang daming tao talaga as in, no. Sobrang madaming tao. Tapos kung nakita niyo barricade nila dito, barbed wire. Ano ito? Barbed wire. Alam niyo guys, no, ito pag ito nasalat yung balat mo, nako, ang bilis to. Masugat ka talaga dito kaya medyo malayo-layo sila. Malayo-layo sila itong barbed wire. Kakaiba ito guys, no? Kakaiba, parang may magnet siya pag dumikit sa katawan mo, kaya delikado, talagang nakakasugat kaya yan. Ito pa yung mga highlights ayan tingnan nyo, ang dami talagang pulis sa totoo lang. Ako nire-respeto ko itong mga nagrarally, pero isipin din naman natin ang Pangulo gumagawa na ng paraan, 'di ba? Hindi na natin kailangan ang mag-rally, kundi
ano na lang, tulungan na lang natin ang pamahalaan, no? Kaysa magsasayang kayo ng oras. 'Di ba? So, mga kababayan, matulad ng sinasabi ko, dito yung updates na nangyayari kanina. Dito sa paghuli doon sa tatlo. Ito. Ayan sila, ayan, sabi po ng UNTV. Basahin ko sa inyo, ha. Sabi po dito, mga kababayan. Ayan ang sabi. Sabi dito, panoorin, ilang individual na nagpakilalang mga miyembro ng media ang nasita ng mga otoridad dahil sa suot na balaklava. Ano yan? Mask at Kevlar. Best sa plaza Salamanca, Calao Avenue sa Maynila. May tatak na press ang mga ID na ipinakita ng mga ito. Ayon sa mga nahuli, contributors nila sila ng ating privately funded freelance NGO ng kilusang September 21. What? Well guys, siguro baka sila din yung nasa likuran nito. Itong nangyari sa last September ng kaguluhan, baka ito na naman sila. Sabi sa inyo talagang gumagawa sila ng kaparaanan para talagang manggulo. Pero thanks God kasi ang Panginoon talagang kumikilos, kaya salamat talaga sa mga dasal nyo. Hindi sila talaga makakapaghasik ng lagim. Biniverify na pa ng pulis ang pagkakakilanlan ng mga naaresto. Ayan, naaresto na siya, yun sa nagtatanong. Hindi po sila pinakawalan, inaresto po sila. Siyempre, i-interrogate nila yan. Iimbestigahan mabuti. Mga kababayan, hindi basta-basta yung mga ganitong klaseng tao. Ang tanong, bakit ka nakabalaklava, mask at saka Kevlar? Tsaka yung mayroon sila guys ng gas mask. Sa totoo lang. Ayan courtesy po ng National Police. Ayan sila ayan nakita nyo? See, mga bata pa Ayan yan sila. Pero ang tanong, bakit mayroon silang gas mask? Bakit nakamask sila? Tapos, Kevlar? Bakit ganun? Ano po ang intention nila? Kaya, ayan, hinuli talaga sila. Tapos, hindi po nila masabi-sabi kung sino po yung kasama nila na mga journalist o yung mga reporter. Wala sila lang tatlo guys. Ayan sila as in. Pakinggan nyo nga yung mga sinasabi. Kunti lang po yung sinasabi hindi naman gaano kahaba. At nakamaskara kayo, alam niyo naman bawal na dito sa Maynila. Pinagbabawal po natin mga boss. Dito. Nakamas kayo, may gas-mas pa kayo. Boss, bakit mayroon kayong mga gas-mas? At nakamaskara kayo, alam niyo naman bawal na dito sa Maynila. Pinagbabawal po natin mga boss. Dito. Nakamas kayo, may gas-mas pa kayo. Di ba? Napanood nyo yun? You see, napakinggan nyo. Ito ewan ko lang kung tama yung ano nyo yung analisa nyo. Ako guys, 'di ba mayroong nakalagay na fresh, kunwari media sila, ginagamit lang nila yun. Kasi alam po natin ang mga media nasa Malacanang, 'di ba? So ang ginagawa nila siguro, ang plano ng mga ito, dahil nakalagay fresh daw sila. So, kahit pumasok sila sa Malacanang, allowed sila kasi nga media sila. So, ngayon, pag pumasok sila sa Malacanang, at nakaharap nila ang Pangulo, kasi they are pretending na sila po ay taga-media. Pero, ang talagang plano nila is makapasok sa Malacanang, para makaharap ang Pangulo. If ever na may talagang gustong mag-interview, tapos itong mga ito sasama. Baka doon nila gagawin
yung assassinate. Oh, ano po ang kapalagayan nyo? Tama ba guys yung aking iniisip? There's a possible na ganun ang gagawin nila. Nagpipretend sila na media sila, no, para makapasok sa Malacanang. Para pag nakapasok sila sa Malacanang, magsasaboy sila ng, pampasabog, or itataon nila pag na-interview ang Pangulo, makita. Kasi Malacanang yan. Siyempre, nandyan ang Pangulo eh. There's a possible, guys. Ganyan ang gagawin nila. O, di ba? Either hindi nila makakausap ang Pangulo kasi gwardyado talaga siya ng PSG. Ngayon, ang gagawin nito, papasabugin ang Malacanang. For sure. Ito, ano ko lang ito opinion ko lang to. Thinking ko lamang. Kasi, isipin nyo isipin nyo, bakit sila may gas mask? Sige nga. Bakit sila may gas mask? Bakit nakatakip ang mukha nila? Bakit parang konkreto yung suot nila? Ano yan? 'Di ba? Ano ibig sabihin? No? So, kaya yan, hinuli sila. Kaya, iniimbestiga. Dapat lang kasi, nako guys, very, very alarming po yan. Very alarming po yan talaga. Ano po ang kapalagayan dito sa mga tao na ito? Grabe! Mabuti kamo guys. Alerto ang ating mga kapulisan. At sabi nga ni Sir, bawal na bawal yung mga pero mayroon ba ang mga media doon sa Malacanang na ganyan ang suot? Of course wala, 'di ba? Mga disente yung mga suot nila. Hindi nga nila masabi-sabi kung sino ang kung anong klaseng grupo mayroon sa kanila. Hindi. Kaya under investigation pa sila ngayon. Kailangan, nako mga best, sa totoo lang, delikado yan. 'di ba? Ito po ang dapat ang gagawin po ng is sa Malacanang, dapat subaybayan nila mabuti yung mga taong pumapasok. Nako, may detector dapat sila para malaman kung sino tong mga to. Nako, ito lang yung paraan nila, no? Itong mga salot na gusto lang nila talaga pasabugin ang Malacanang, or gusto talaga nilang kitilin ng Pangulo. Ayan, gagamit sila ng mga ganyan. Kunwari sila po ay media, galing sa media, kunwari, maraming kunwari di ba? Yun pala ang intention nila is kitilin ng Pangulo. Ito in a may on thinking lamang. Kaya, nako, saludo tayo sa ating mga kapulisan. Talagang hindi talaga makakapaghasik ng lagim itong mga ito. Ayan sila. So yun, abangan po natin, mga kababayan, ang magiging resulta ng investigation tungkol dito. So yun mga kababayan, ito po yung sagot na nagtanong sa akin kung nasaan na daw yung itong mga tatlo na nagkukunwari sila po ay media. So yan po sila, inaresto po sila, nasa kustodiya sila ngayon ng kapulisan. Antabayan po natin ang totoong mga, ang investigasyon kung ano po talaga ang layunin nila, bakit nakalagay sa mga damit nila ay press, tapos bakit mayroon silang gas mask. Baka, siguro baka magtatapon sila ng mga, itong mga pampasabog, at least suotin nila kaagad yung mask nila, sabay takbo. 'Di ba? Ang dating, parang napanood ko sa pelikula yun, mga beswa. So, yun mga babayan, see you again on my next upload. Thank you for watching. Bye, and baboos. God bless. Philippines.